eto, ayon po sa People's Tonight, basahin po natin. Ang source natin, etong People's Tonight, tapos may ipapakita po ako sa inyong video. Ano po, so sabi dito mga kababayan, just in, matapos ang mahabang oras ng pakikipag-argumento sa mga otoridad, naisakay na si dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte sa isang charter o itong tinatawag na Learjet sa Villamor Air Base sa Pasay City ngayong Martes, Marso 11 ng gabi na magdadala sa kanya sa The Hague, Netherlands, kung saan siya haharap sa paglilite sa International Criminal Court or eto pong ICC sa kasong crimes against humanity ayon sa kanyang abogado na si Martin Delgra. Sabi pa dito, kasama si Duterte at ang kanyang executive secretary na si Salvador Medialdea sa pagsakay sa eroplano mga kababayan. So ngayon kung titingnan nyo, may litrato kasing kumakalat dyan na eto po si dating Pangulong Duterte mga kababayan. Nakasakay na po doon po sa eroplano and then kasama niya etong kanyang dating sekretary. Ano po na ngayon ay kasama niya. So ngayon kung titingnan nyo din mga kababayan, may video po kasi na kumakalat na kung saan eto pong si dating Pangulong Duterte ay papasakay na mga kababayan ng Learjet. Eto, i-play po natin. Yan. Nag-iiyakan pa nga dito yung iba niyang mga taga-suporta at saka yung ibang pulis mga kababayan na taga-suporta niya. Ay, shoutout kay Argo at saka kay Jen HE. Mega love shoutout na napakasarap ha. Ayan. Yan na. Ayan na. Alam lang. Grabe no? Sabi dito, sana ito na ang simula ng katahimikan ng Pilipinas. Tingin ko malabo pa mangyari yan. Kasi unang-una, may bago silang sinusundan eh. Ang sinusundan nila mga kababayan, walang iba kung hindi etong si Sara Duterte. Ipapakita ko sa inyo kung bakit. Ayan na oh. Diba? Alright. Saklap no yung tinatawag nila dating baliw-baliw na si Sentry, nagtagumpay mga kababayan, di ba? Tinatawan-tawanan nila dati. Eto pong si Trillanes. Pero na kanino yung huling halakhak mga kababayan? Sino yung nagtagumpay? Di si Trillanes. Ayan o. Ito yung gamit. Ito yung gamit. Ito na. Andito na gamit. Ayan, may mga gamit na naman. May mga gamit na naman pala mga kababayan eh. May mga gamit na pala si dating Pangulong Duterte. Kala ko kukuha pa lang. Meron naman pala, meron na. May gamit pa daw si Kisaga sa Fortuner, bilisan. Wow. Hindi yan, hindi. Ibalik. Sa kanyo. Grabe no. Kaya to, daming umiiyak.
Tatanggalin ko na yung ano mga kababayan ha, yung sounds medyo masakit sa tenga eh. Pero kung titingnan nyo, eto kasama niya yung kanyang sekretary pero si Duterte na ando na sa loob ng Learjet papuntang Daheg. Ang alam ko, pagkakaalam ko mga kababayan, napakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Si Duterte nasa sa loob na ng Learjet at saka itong kanyang sekretary pero hindi pa nakakalis at parang kumukuha pa ng clearance. Yun yung pagkakaalam ko ha, pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. So ngayon kung titingnan po natin, eto yung sinasabi nila, yung sinasabi ng mga taga-suporta nila na malabong madala sa Daheg, Netherlands, eto pong si dating Pangulong Duterte, mukhang nagkamali na naman po yung hula nung mga vlogger ni Digong at saka nitong si Duterte mga kababayan. Ano po yung kanilang mga taga-suporta. Dahil kita nyo naman po yung nangyari dito mga kababayan. Ayan, pumapasok na yung sekretary doon po sa loob ng Learjet mga kababayan tapos kumakaway-kaway pa doon sa mga taga-suporta po nila. At yan, kahit mag-rally dyan ng napakaraming beses yung kanyang mga taga-suporta, hindi na po nila mahahabol etong si dating Pangulong Duterte. Kaya nga po kung titingnan natin mga kababayan, sana eto na yung simula ng katahimikan dito sa ating bansa. Pero hanggat na andyan nagrarally yung mga taga-suporta ni Sara Duterte, hanggat na andyan si Sara Duterte mga kababayan, mukhang malabo po yan. Mas titindi pa nga ata ngayon. Bakit mga kababayan? Kasi unang-una, talagang aatake sila ng aatake, hahanap sila ng hahanap ng butas sa gobyerno para lamang ipaghigante etong si dating Pangulong Duterte. Kaya nga kung titingnan nyo din, unang-una, katulad ng sinasabi ni Sir Ronald Llamas, kapag ka si Duterte na aresto ng Interpol mga kababayan sa bisa ng warrant of arrest ng ICC na pinadaan sa Interpol, unti-unti nang babagsak. Ano po, unti-unti nang babagsak yung mga taong binild ni Duterte mga kababayan at yung mga grupo na umaasa sa kanya. Dahil unang-una, kaya lang naman malalakas ang loob ng iba kasi nga, ang pagkakaalam nila, si Digong untouchable at hindi po kailanman malalapatan ng kamay ng batas. Pero ito na po yung isang patunay, mga kababayan, na si Duterte, kahit presidente, pwedeng pagbayarin sa kanyang mga kasalanan na ginawa. Ano po, so ngayon, kung titingnan nyo, eto si dating Pangulong Duterte nasa loob na ng Learjet mga kababayan at maya-maya na lang siguro ay paalis na rin po ito. Ano po, kumukuha lang di umano ha, pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali ng clearance mga kababayan para makaalis na at madala na si dating Pangulong Duterte sa Daheg, Netherlands. At ito po yung sitwasyon nila mga kababayan sa loob ng eroplano. Ayan, kasama niya dito itong kanyang sekretary. At yan, okay naman. Hindi naman naabuso, hindi naman tinorture mga kababayan, bagkos masarap pa ang buhay ni dating Pangulong Duterte dyan. Ano po, hindi siya yung literal na sinasabi na inaabuso katulad ng pinagkakalat na mga taga-suporta po nila, ginigipit. Wala namang ginigipit. So ngayon, kung titingnan nyo kanina, bago po kasi mangyari yan, na mapasakay si dating Pangulong Duterte dyan po sa Learjet, ayaw po niyang magpakulong sa ibang bansa. Ang gusto po niya, ang lagi po niyang sinasabi kanina mga kababayan, eto daw, magpapakulong ako dito sa bayan ko kung sakali. Mariing tumutol si dating Pangulong Rodrigo Duterte na dalhin siya ng mga otoridad sa Daheg matapos siyang arestuhin ngayong Martes dahil sa ICC arrest warrant laban po sa kanya. Yan ang hindi ako papayag. I am a Filipino. You are all Filipino. Ako ang nagkasala. You prosecute or persecute me in Philippine courts. Yan po yung sabi ni dating Pangulong Duterte. The Filipino judge, the Filipino prosecutor, sagot ni Duterte kay PNP-CI DJ Chief Nicolas Torre III mga kababayan. So bago siya maisakay or makumbinse na dapat doon siya hiringin sa ibang bansa, doon litisin yung kanyang kaso na crimes against humanity, may mga ganitong eksena po na nangyari kanina na kung saan makikita nyo rin siguro yung kumakalat sa social media na hindi lang po si dating Pangulong Duterte yung nagpupumilit na dito sa ikulong, kung hindi pati yung mga kasamahan po niya, especially yung kanyang asawa at yung kanyang anak mga kababayan na nagmumura pa nga. So ngayon, ito yung isang patunay din mga kababayan sa nangyari kay dating Pangulong Duterte
na hindi na po pamamarisan ng ibang mga politiko. Ano po, dahil nga magsisilbing aral ito sa kanila. Ano po, so sabi pa dito, iginiit naman ni Kitty Duterte at Vice President Sara Duterte na persahang dadalhin ang kanilang ama sa The Hague, Netherlands, kung saan matatagpuan ang International Criminal Court or etong ICC. Inaresto kanina ng Manila Interpol si Duterte matapos matanggap ang warrant of arrest mula sa ICC dahil sa reklamong crimes against humanity na konektado sa pakikipaglaban po nila sa ipinagbabawal na bato ng administrasyon ni dating Pangulong Duterte. So yan po mga kababayan, yung mga eksena po kanina bago dumating sa point na mapapayag itong si dating Pangulong Duterte na sumakay ng Learjet papuntang The Hague, Netherlands. So ngayon, kung titingnan nyo, ang sitwasyon mga kababayan, nagrarally pa rin yung mga taga-suporta ni Duterte and then naandi dito itong si Vice President at ini-interview. Nagbibigay po ng kanyang pahayag patungkol sa pagkakaaresto ng kanyang tatay. So ngayon pakinggan po natin. Naintindihan ko lang naman sa kanya, sabi niya na wala tayong magagawa. Parang the way I say it, sabi niya, that's life, kaya sira-sira. But then I told him na some instructions on what to say and what to do. Pero sa totoo lang, dapat hindi talaga yan umalis ng bansa si President. Ano kayo ngayon? Pag umalis po, susunod po ba kayo? Yes, meron na pong arrangements kasi kailangan ko kausapin yung mga abogado doon kung saan man siya dalhin. Pupunta kami, ako, at pupunta yung mga abogado and doon kami mag-uusap kung ano yung mga gagawin. Tingin niyo ba tama yung naging proseso sa warrant of arrest? Ay hindi talaga. Kasi nakalagay sa rules ng ICC, the defendant should be taken to a court, a local court. Dapat dinala siya sa korte. At yung proseso natin dito sa loob, yun yung masusunod para sa pag-implement ng warrant. What were your instructions to the former president? What were your instructions to your father? About legal matters lang, no. So sinabihan ko siya na kung ano yung sasabihin at gagawin for his lawyer. Hindi, ano pong plano niyo? Bakit po kayo nagpunta dito? Hindi kasi mga kababayan ang pagkakaalam ko kasi dyan, kapag kung titingnan nyo po mabuti mga kababayan, ang pagkakaalam ko dyan, kapag ang pinag-uusapan po yung arrest warrant ng ICC mga kababayan, yan po ay automatic, gaya ng sabi ni Atty. Conte, dadalhin po mga kababayan sa The Hague, Netherlands etong si dating Pangulong Duterte. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Gusto niyo po ba sana makausap din si pare? Sinabihan ko din siya na huwag tumanggap ng pagkain tsaka tubig kahit kanino. I understand, nag-prepare sila ng go bag. Nag-usap kami kanina doon sa assistant, maghanda ng go bag. So, Hindi kayo pinapasok? Ano pong plano niyo dito ngayon? well, nag-aantay ako. Papasukin nila dahil gusto ko makausap personal. Mahirap kasi sa video call kasi choppy. Inadjust nila yung signal. Kailangan ko siya kausapin. Hindi yan mga kababayan, pakitama na lamang po ko ha. Pagkakaalam ko kasi, kapag arrest warrant galing sa ICC, pinadaan sa Interpol, kapag nahuli yung isang individual, yan po ay dun lilitisin mga kababayan sa ICC mismo. Ano po, dun sa International Criminal Court. Kaya nga po kung titingnan nyo yung paliwanag ni Atty. Conte, dapat madala sa lalo't madaling panahon etong si dating Pangulong Duterte sa The Hague, Netherlands sa pamamagitan, ang sinabi pa nga dong term, kung sino yung bansa na miyembro pa rin mga kababayan ng ICC, dun po dadalhin si dating Pangulong Duterte and then yung bansang yon ang magdadala naman sa The Hague, Netherlands. Yun po yung pagkakaintindi ko dun sa paliwanag kanina ni Atty. Conte. Anyway, ipagpatuloy pa natin. Naks naman! Maraming salamat. Bibi Sara, sabi ni Attorney Raul Lambino, nag-grant na daw yung TRO. Any update po dito? Wala po akong update sa temporary restraining order ng Supreme Court. But as I said, lahat ng mga tao dyan sa loob ng base at dyan sa airport, kung Pilipino ka, hindi ka papayag na ginagawa ito. Hindi, kayo nga eh. Di ba pumapayag nga kayo sa interes ng China eh. Ngayon kayo mag-iingay ng ganyan. Di ba mga kababayan? Ngayon sila mag-iingay ng ganyan na kung Pilipino ka, hindi ka papayag sa ginagawang ganyan na inaano ng mga dayuhan. Kayo nga, kung kayo Pilipino, bakit pumapayag kayo na winawater cannon sa West Philippine Sea? Yung mga kasundaluhan natin tapos no comment kayo? Diba?
No comment sila, tapos ngayon sasabihin nyo, Pilipino kayo at wag pumayag na ginaganon-ganon ng mga dayuhan. Diba? Anyway, ipagpatuloy pa natin. Were you surprised? If ito makita po si, were you surprised by this scenario, or is it something that you expected? Oh, the moment that I was still in the cabinet when this was mentioned, and the moment that I talked to the Justice Secretary, and then I noticed that he had very vague answers. We already started to prepare, but I have a different set of lawyers than President Duterte, so we have a book about what to do, and all the research materials about ICC. So that is what we did, and then we shared our drafted petition. We had two for me. We shared it with the team of PRRD. VP, I know this may be a sensitive question, but have you reached out to the President itself regarding the matter? No, Why not? because the way that they are doing it right now, there's no talking to the President. Because it's very easy for him to say, do not turn him over to the ICC. You can detain him here, wherever. Alam nyo, ang mali kasi ni Duterte, sa totoo lang mga kababayan ha, ang mali ni Duterte, saglit na inalagaan niya. Ano po, at hindi niya sinira yung kanyang pinakamatibay na panangga. Ano ginawa niya? Sinira niya mga kababayan, yung isang tao na sana magagamit niya at puprotekta sa kanya sa panahong katulad po nito. Kasi kung tutusin mga kababayan, talagang si PBBM na lang sana yung isa sa mga tao na magiging panangga niya. Kaso ang problema, ano ginawa niya? Hinayaan niyang masira yung panangga niya. At saka kung tutusin, hindi niyo pwedeng isisi kay Presidente Marcos yung pagkaka-aresto ni dating Pangulong Duterte. Bakit? Kasi bago pa lamang naging presidente, etong si PBBM may kaso na po sa International Criminal Court, etong si dating Pangulong Duterte. O kahit nga bago pa lang magpresidente, etong si Digong may kaso na po siya sa International Criminal Court, iniimbestigahan na po siya nung siya ay mayor pa lamang. Kaya wag ninyong isisi kay PBBM kung bakit may kinakaharap na ganyang klase ng problema si dating Pangulong Duterte. Kasi noon pa yan, mga kababayan, kaya nga sinubukan niya natanggalin yung ugnayan ng Pilipinas sa Roman Statute, mga kababayan, na naging dahilan para mawala tayo dito sa ICC. Ano po, so ngayon, ipagpatuloy pa natin. In the Philippines, but do not send him wherever the ICC says. You have a message to PBBM? If ever na madala ngayon sa The Hague si dating nga Pangulong Marcos, kailan mo balak Ay, siya padala mo doon. Oh, sorry. At dating Pangulo na siya, Yes. very soon. Ano? Very soon, why? As if Ano you're mo? RD. If ever Ano na po dating message niya niyo ngayon sa kay The Hague, PBBM? kailan po kayo susunod doon? Okay. Well, nag-aantay. Iyak yung mga DD shit. And then, immediately, pag pinilit nila kung ano yung gusto nila at hindi yung tama, susunod ako. Kasi kailangan ko kausapin yung mga abogado. Very soon, why? Bakit why? Ha? Sa tingin niyo po ba nagigit personal na po? Oo, very personal. Nakikita nyo naman. Nakafile sila ng impeachment ng ang basis nila is hearsay and gossip. So, it's very personal. At sabi nga, ng lahat ng kumu-question sa ginagawa ng administrasyon ngayon, this is a diversion from the failures to deliver good governance and decent public service. Nako! to the Filipinos. Message po kay PBBM. Wala akong message sa kanya. I don't think there's talking to a person who will allow a citizen to be turned over to foreigners. VP, can you confirm hindi ba kayo pinayagan pumasok or nakita kayo ng clearance? Hindi kami pinayagan. Ilang beses na kami nagpaalam, paulit-ulit. So, hindi kami pinayagan. Ayaw daw niya makipag-usap kay PBBM. Bakit? Ayaw daw niya makipag-usap dun sa isang tao na inalaw o pinayagan na yung isang tao daw ay arestuhin ng mga dayuhan, mga kababayan. Mas lalong ayaw naman makipag-usap sa ni PBBM. Bakit? Kasi ayaw ni PBBM makipag-usap sa taong pinapayagan na i-water cannon ng mga sundalo ng dayuhan, yung mga kasundaluhan natin dyan sa West Philippine Sea. Mas lalong ayaw makipag-usap ng presidente sa taong no comment kapag tinatanong kung ano ba yung opinion at malasakit niya patungkol sa teritoryo ng Pilipinas. VP Sara, bilang simpleng mga
transparency and accountability from the government. Ah. Tinatanong natin kung anong nangyari sa PhilHealth, diba? Tinatanong natin kung anong nangyari sa budget. Wow! Mga kababayan, nagsasalita ng accountability. Nagsasalita ng transparency. Sagutin mo muna ang tanong ng taong bayan, saan napunta yung 612.5 million pesos na pera ng mamamayan. Sagutin mo muna kung saan napunta yung 125 million pesos na confidential funds na inubos lamang sa loob ng 11 days. Humihingi ng accountability, mga kababayan. May accountability ba siya? May transparency ka ba? Hindi, tanong lang naman namin. Kasi ang lakas ng loob na manawagan ng accountability. Ang lakas ng loob na manawagan ng transparency pero hindi masagot yung 125 million pesos na confidential funds. Diba? So, huwag nilang ilihis yung usapan sa mga gawa-gawa nila na mga akusasyon. What's your message to the critics of the former president saying that he had it coming? What's your message to the critics of your father that he had it coming? There is no legal basis at all. Huwag kayo mag-hide ng basher, hahayaan nyo lang sila dyan. Huwag kayo mag-hide ng basher. To turn over or to endorse the president, former president, to ICC. So, Buti nga. wala silang, kung para sila sa justice at sa batas, walang batas dito eh. So, nasaan sila? So, does that mean na parang he had it coming even if hindi sumusunod sa batas? Kaya nga sabi ko kanina, diba? Sabi ko, Yung tatay mo nga mismo ang lumabag sa batas eh. 'Di ba? Hindi nga kung tutusin, mga kababayan, kine-question nila yung proseso ng batas. Nawala nga, mga kababayan, yung batas sa panahon ng kanyang tatay. Bakit? Kasi unang-una, saglip na dumaan sa due process yung mga binabawian ng buhay, especially yung mga inosente na nadamay. Saglip na naiidaan sa due process yun, ano nangyayari? Nilalakdawan ng batas. Nilalampasan ng batas. Tapos ngayon, sasabihin nila, dapat daw sumunod sa batas. gagawin Pambihira. nila kung anong gusto nila kahit hindi tama. Gagawin nila kung anong gusto nila kahit mali. Ma'am, tumanggi na po yung DFA. Sabi ng DFA, hindi sila nakikipag-usap sa ICC. Pero may info, ma'am, na ang nasa likod daw po ito is former Senator Trillanes. Alright. Well, siya yung nag-file. Diba? Siya yung nag-file ng complaints and siya naman yung nagbibigay ng update about sa ICC. Lagi naman tayo yung ina-update ni Trillanes sa mga... Hindi ang gobyerno ni PBBM. So bakit nyo sisisihin ang gobyerno ni PBBM? Pamula noong 2017 na nag-file naman ng demandang yan sa International Criminal Court ay walang iba, mga kababayan, kung hindi etong si former Senator Trillanes. Partida nung i-final yung demandang yan, presidente si Digong noon. Mga kababayan, presidente noong mga panahon na yon, si Duterte, nung i-final ni Trillanes yung demanda sa International Criminal Court laban po kay Digong. Tapos ang pinakamasakla pa dyan, mga kababayan, si Trillanes din na nag-a-update sa taong bayan kung ano na ba ang nangyari doon sa demanda na i-final niya sa International Criminal Court laban po kay dating Pangulong Duterte. So ngayon, kung titingnan ninyo, anong kinalaman ng gobyerno ni PBBM dyan? Alam nga naman, naprotektahan pa rin ni PBBM etong si Duterte, si Digong, kahit na binabalahura siya ng paulit-ulit. Alam nga naman, naprotektahan ni PBBM etong si Duterte, gusto siyang ipatumba ng anak. Diba, kahit sinong presidente, hindi po gagawin na protektahan yung mga taong mismong nagpapabagsak sa kanya. Tandaan nyo yan. nangyayari sa ICC. So yes, of course, siya din ang nasa likod nito. Ma'am, next move lang, sorry ha. Ayan. Paano ang gobyerno? Diba? Paano ang gobyerno ang naging nasa likod nun? Mismong nanggaling na nga kay Sara Duterte na ang nasa likod ng lahat ng yan ay walang iba kung hindi si former Senator Trillanes. So yung mga taga-suporta ni Sara Duterte, nakikinig ba kayo sa sinasabi ni Sara Duterte na ang nasa likod niyan ay si former Senator Trillanes at hindi ang presidente or etong gobyerno ni PBBM? Hindi ang presidente at hindi ang gobyerno ni PBBM, kung hindi, eto daw si former Senator Trillanes. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Kasi crucial itong gabing ito, pag hindi may labas yung PRO, ano next move nyo? Yak! Hindi ko alam. Hawakan mo ba yung gulong ng airplane na yan? Stop mo. How are you feeling, ma'am? Yes. Sinasabi ko lang sa inyong lahat, kung Pilipino kayo, huwag kayo pumayag na ang isang Pilipino ibigay sa
mga dayuhan, lalong-lalo na pag labas na sa batas yun. Oh, ayan. Hindi, tuloy pa natin ng konti pa. Actually, some sort of, I don't know, what do you call it, state kidnapping? Parang ganyan na yung nangyayari. And all because, Kahit kumakain kami dito, para kay Duterte to. Hala naman yung mga paepal, try nga natin, magbilad kayo sa init dyan ng 6 na araw nang hindi kayo kumakain. Ewan ko lang kung hindi kayo magsiuwian. Kumakain tayo. because, Wait lang pa, wait lang ha. Patapos si Vice President. Go, Vice. Go, Vice. kalimutan. Wait, Oh, wala na yan mga kababayan. Yung sinasabi niya yung sinasabi po niya dyan, kung kayo daw po ay Pilipino, hindi daw po ninyo hahayaan na yung isang Pilipino ay aarestuhin ng mga dayuhan. Pero ang sagot ko naman dyan mga kababayan, kung kayo ay Pilipino, ibabalik natin sa kanila, hindi ninyo hahayaan na pagharian ng mga dayuhan ng teritoryo ng Pilipinas. Diba? Kung sila ay Pilipino, hindi nila hahayaan na pagharian ng mga dayuhan yung teritoryo ng Pilipinas tapos pag tinanong no comment. Eh dapat nga kung ako kay PBBM, ang isasagot ko din sa isyong to, no comment din mga kababayan para maisampal man lang sa mga ito. Kasi unang-una, pagka teritoryo yung pinag-uusapan, mga tahimik yung mga yan. Pero kapag kaaliyado nila, kamag-anak nila, yung pinag-uusapan ng iingay tapos gagamitin yung salitang kung ikaw ay Pilipino. Di dapat sana ginamit mo yan nung panahon na kainitan ng issue ng West Philippine Sea. At saka, biruin nyo mga kababayan na paano kaya nasisikmura ni Vice President Sara Duterte na magsalita ng mga ganitong klase ng bagay kung yung mga tao na naghihintay niyan nagsiselebrate. Di ba yung mga tao na naghihintay ng napakatagal na panahon na mabigyan ng hustisya yung kanilang mga kaanak na binawian ng buhay, especially yung mga inosente na nadamay, paano niya nasasabi yung mga ganong klase ng salita? Kung mismong etong mga taong ito mga kababayan, talagang pakiramdam nila na bunutan sila ng tinik dahil sa magbabayad na yung taong may kagagawan kung bakit nawala yung mga mahal nila sa buhay.